Hello guys, mga kalils at syempre sa aking mga kapwa Noranian, no? Ang Internet Movie Database o yung IMDb ay naglabas ng Philippine Cinema's Greatest Performances. So bali yung mga rating na ito ay galing sa kanilang mga subscriber o yung mga taong gumagamit ng IMDb. At ang 8 performance na to ay ating iisa-isahin. Panoorin po natin to. Guys, bago ko isa-isahin to, no, gusto kong bigyan to ng mga runner-up. So, para sa akin, dapat pumasok si Bembol Rocco bilang si Julio Madiaga sa Maynila sa Kuko ng Liwanag. At ang napakagaling na performance ni Nida Blanca sa Miguelito. At number 8, Die Room, 2012. Si Shaliha, na ginampanan ng National Artist Superstar Miss Nora Honor. Alam naman natin na si Ate Guy, napakaraming unforgettable performances. Pero sa mga manonood, ito ay binigyan ng 6.9 rating ng mga IMDb subscriber. Nakita nila na si Ate Guy nag-transform. Hindi na nila nakita si Nora Honor. Ang nakita nila ay si Shaliha. Hindi na kailangan ng sigawan, ng malalaking nuances o pag-arte. Naramdaman nila kung ano ang gustong sabihin ng character ni Shaliha sa pamamagitan ng napaka-sensitive at napakahusay na performance ni Mr. Nora Honor, si Shaliha. At number 7, si Rene ng Buakaw, na ginampanan naman ng Uragon na siya, Mr. Eddie Garcia. Ito po ay binigyan ng 7.2 rating ng IMDb user or subscriber. Sino ba naman hindi makakalipod dito sa Buakaw? May eksena pa nga rito na sinabi ni Rene, yung character ni Eddie Garcia, na pagdating sa kantahan, walang tatalo kay Nora Honor. Yan. Number 7, si Rene ng Buakaw. At number 6, si Mario o si Tatang ng On the Job, na ginampanan naman ng napagaling na aktor na si Mr. Joel Torres. Sabi nga ng mga manunood, may mga eksenang magagalit ka sa kanya at may mga eksena namang magsisimpatya ka sa kanya. Siya ang kaluluwa ng pinikulang ito. Si Joel Torres, si Mario ng On the Job. At number 5, si Ami ng Cobrador, na ginampanan naman ng batikang aktres na si Miss Gina Pareño. Ang kwento nga po na ang role na to ay unang inoffer kay Ate Guy. Pero sabi nga po ng mga producer ay isang napaka-worthy replacement si Miss Gina Pareño sa pagganap bilang si Ami ng Cobrador, na isang nangungulila sa pagkamatay ng kanyang anak, si Ami ng Cobrador. At number 4, si Dioscoro o Coring ng Ang Tatay Kong Nanay, na ginampanan naman ng hari ng komedya na si Dolphy. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa napakagandang performance dito ni Mang Dolphy bilang isang iniwanan ng anak ng ex-lover na ang gumanap ay sininimulak, no? Nagtatalo ang kanyang isipan kung ano, ipakikita ba niya ang tunay niyang kulay doon sa kanyang anak, na siya isang bading o magpapaka-straight siya. Ang galing-galing po ni Dolphy dito. Kaya po siya ay ang number 4 greatest performance sa pelikulang Pilipino. Si Coring ng Ang Tatay Kong Nanay. Next at number 3, si Sergeant Diosdado ng Kisap Mata, na ginampanan naman ng isa pa ring batikang aktor, si Mr. Vic Silayan. Talaga namang kamumuhian mo siya. Hindi lang yon, matatakot ka sa kanya sa pelikulang ito. Napaka-dark. Makikita mo ang kanyang pagiging manipulative, diktador. Grabe. Napakagaling niya sa pelikulang ito. Si Mr. Vic Silayan. Kaya siya po ay nasa number 3 of the greatest performance of a Filipino actor in Philippine cinema. Si Diosdado ng Kisap Mata.
Then at number 2, si Kuwala. Si Kuwala ng Tinimbang Ka, Ngunit Kulang na ginampanan naman ng idol na ni Ate Guy, di ba? Lagi niyang sinasabi na pag tinatanong si Ate Guy kung sino ang idol niya, lagi niyang sinasabi, the great Lolita Rodriguez. Ang galing-galing talaga ni Miss Lolita. At sinasabi nga ng mga critics na ito yung kanyang pinaka-best performance. Si Kuwala ng Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. At ang nanguna, ang Philippine Cinema's greatest performance, wala iba kundi si Elsa. Si Elsa ng Himala, na ginampanan naman ng ating superstar, Miss Nora Honor. Ikaw, sino ba naman hindi makakalimot sa Himala? Si Elsa. Taon-taon, lagi siyang pinag-aaralan. Taon-taon, lagi siyang pinapalabas. Taon-taon, inuulit at pinag-aaralan ng mga akademya. At nakita niyo naman yung aking picture dyan na nasa likod ko. Sinasabi nga nila, no, si Ate Guy nung 1983 walang nakuhang award. Nakuha niya lang nung Metro Manila Festival nung 1982. Pero parang vindicated naman na si Ate Guy. Maging sa IMDb at maging sa international scene dahil ang Himala ay naging greatest film in Asia Pacific ng CNN. At ngayon naman sa IMDb. At kung sino-sino pang i-survey at laging si Elsa ang nangunguna. Kahit hindi siya nanalo noon. Although sumama ang loob ko noon, 16 years old ako, pinanood ko lahat ng award-giving body noon. Ang lagi na nanalo si Ate B. Pero okay lang naman yon, tapos naman na yon. Ayan. At sabi nga nila, si Elsa, napakaraming magandang performances si Ate Guy sa Himala, no? Yung kanyang speech sa ending, yung namatay yung mga anak ni Chayong at kung ano-ano pa. Pero sabi nga nila, itong eksenang ito ay napakahirap gawin. Panoorin po nito. Ang number 1 greatest performance ng isang artistang babae man o lalaki sa Pilipinas of all time. Panoorin niyo po ang eksenang ito.